Ito ang Macapagal Bridge sa Butuan City, Agusan del Norte. At ang ilog naman na ito ay ang Agusan River na may habang 349 kilometers. Ito ang third longest river sa Pilipinas. Ang City of Butuan ay isang first-class, highly urbanized city sa Agusan del Norte. Ito rin ang regional center ng Caraga Region. Ang Caraga Region ay binubuo ng 5 probinsya. Ito ay ang Agusan del Norte, Agusan del Sur, Dinagat Islands, Surigao del Sur, at ang aming pupuntahan, ang Surigao del Norte. 1:15 PM nung kami ay makalapag sa airport ng Butuan. Mula sa airport ay nagtaksi kami hanggang sa Butuan Integrated Bus Terminal para makasakay ng bus patungo sa aming destinasyon. Dimetro ang mga taxi dito at pumapatak ng halos 200 ang aming naging pamasahe. 2:30 PM umalis itong bus at medyo marami na itong sakay na pasahero. Buti na lamang may magkatabing upuan pero nasa may bandang likod na ito. Medyo nakaidlip ako sa aming biyahe. At nang ako ay magising, kami ay nasa bahagi na ng Badas, Surigao del Norte. Mula sa highway na aming binabaybay ay matatanaw ang runway ng Surigao Airport. Sa ngayon, tanging mga propeller plane lamang ang maaari mag-land dito. Hindi pa kasi kayang i-accommodate ng airport ang mga malalaking airplane tulad ng Airbus A320. Sa kasalukuyan, tanging Cebu Pacific lang ang may daily flights dito mula sa Cebu at 3 times weekly naman mula at pabalik sa Maynila. AT airplane din ang gamit dito. Sa susunod, dito na kami bababa para mas malapit. Hindi kalayuan mula sa Surigao Airport ay ang Surigao City Bus Terminal. Mula dito sa Surigao Bus Terminal, isang sakay pa ng tricycle at kami ay makakarating na sa aming destinasyon. Kakaiba din ang mga tricycle dito. Iba ang forma at maraming sakay. At sa wakas, sa ganap na alas 7:20 ng gabi, kami ay nakarating na maayos at ligtas. Kinabukasan, tamang relax lang kami. Bandang hapon ang kami ay umalis ng gabi upang puntahan ang ibang relatives sa Karaming Kabayan. Sa aming ikatlong araw, maaga pa lang ay nagayak na kami para bumiyahe pabalik sa Manila. Naganda naman ang aking lola na aming makakain na almusal upang hindi na kayo magutom sa aming biyahe.
Matapos mag-almusal, kami ay nag-prepare na ng aming mga gamit at umalis na patungo sa Surigao Bus Terminal. Pagdating namin sa bus terminal sa Surigao, ay saktong may papaalis na bus patungong Butuan. Bago pa ang bus, maliwalas, malinis, at mabango. Sa biyahe patungong Butuan ay nadaanan namin ang Lake Mainit na ika-4 sa pinakamalaking lawa sa buong Pilipinas. Nasasakupan nito ang mga probinsya ng Surigao del Norte at Agusan del Norte. Ang surface nito ay may lawak na 173.40 square kilometers. Sinasabing ito ang pinakamalalim na lawa sa bansa na may lalim na umaabot ng mahigit kumulang 223 meters o 732 feet. Dire-diretso ang aming biyahe, walang traffic. Humihinto lang kapag may pumapara at kapag papasok sa mga designated bus station ng mga bayan. Makalipas ang 3 oras na biyahe sa bus, ay nakarating na kami sa Robinsons Butuan Bus Terminal. At mula dito sa Robinsons Bus Terminal, ay naglakad kami patungo sa harapan ng Robinsons Mall para sumakay ng multicab patungong Bangkasi Airport. Sakto naman at pumapasok pala dito sa compound ng Butuan Airport ang mga multicab at 50 pesos kada tao ang pamasahe. Maaraw pa kanina nung kami ay dumating dito sa Butuan Airport. Pero nung boarding time na ay bumuhos ang ulan. Magkahiwalay kami ng seat ni nanay. Sabad ng harap siya at ako sa may bandang likod. Pareho kami nasa middle seat. Kaya hindi na ako nakapag-video sa aming take-off sa Butuan. Sa kabuuan, naging banayad naman ang flight namin mula Butuan patungong Maynila. Medyo naging maalog lamang ito nung kami ay palapag na sa Naiya. Sa puntong ito, nakiusap ako sa katabi ko na nasa window seat na kung maaari ko pang extend ang aking camera sa bintana para makuna ng aming paglapag sa Naiya. Pumayag naman si sir na isang foreign national. Kaya ito, i-video tayo ng aming pagland sa Naiya.
Ladies and gentlemen, we have just landed at Ninoy Aquino International Airport. Cebu Pacific is delighted to welcome you to Manila. Bago mag-deplane, one last pic muna tayo kasama si nanay. Mabuti naman at hindi kami na-traffic sa aming biyahe pa uwi dito sa Quezon City. Dahil pagkahatid ko kay nanay dito sa bahay, ay pahinga lang konti at ako ay babalik na sa airport dahil may pasok din ako sa gabi yun. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sundan ako sa aking social media accounts. Hanggang sa mga susunod na episode. Ito po si Andy Raff. Maraming salamat po.